Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Nga pala, late na. Kumbaga, sobrang late na nagawa itong reading nyo. Pasensya na, pero don't worry kasi bilang compensation sa nangyari na napaka-late na. Kasi busy ako. Unahin ko yung Pisces. Pisces, ang huli ay Aries. Sa susunod kong series ng mga video, basta mauna muna Pisces, huli ang Aries. Anyways, magsimula na tayo. So, ang dating dito, may bida tayo. Ang bida natin ay lalaki. Pwede rin namang babae kung extrovert siya. Okay? Pero since dalawa yung gender, magkakalituan tayo. Ang gagamitin ko ay lalaki. Okay? Pero again, pwede rin naman siya sa babae kung extrovert. At pwede rin na huwag nyo nang pansinin yung gender for as long as tumatama naman sa inyo yung reading. Huwag nyo nang pansinin yung gender. So, yung bida natin ay single, biyudo, or ito yung ex ng iba sa inyo. So, tingnan nyo doon sa description kung para sa inyo ba yung reading o sa person nyo o kakilala. Alamin natin tong Hanged Man. Anong meron sa kanya? Hanged Man. High Priestess. Hanged Man, High Priestess, Queen of Cups, Death. Ano yon? Ang dating kasi siguro attached pa rin siya sa ex niya. Or may gusto siya. Kaya lang yung nagugustuhan niya ay in a relationship na sa iba. So whether ex niya to or crush. Kaya lang yung babae mukhang in a relationship sa iba eh. Na para bang naghihintay siya dito ng opportunity. Kaya lang lumabas yung High Priestess saka yung Death card. Na parang binibigyan siya ng warning sign na layuan na ang babaeng to dahil in a relationship na nga sa iba eh. So wag siyang panira ng relasyon ng iba, di ba? Whether chinit siya or tawag dito, nag-break muna sila bago niya nakilala yung bago. Kumbaga, maganda kung i-avoid na lang yung babae. Kasi naandun nga yung High Priestess na para bang binibigyan yung bida natin ng red flags, warning signs. Pero for some reason, hindi niya sinusunod. Kaya yun, lumabas na rin pati yung Death card. Na parang sinasabi sa kanya na ilayo na nga ang sarili. Past is past. As in, ending na talaga kasi siya eh, Death card, di ba? I-end na ang obsession, attachment.
I-embrace ang change. Ayan. Ano to? 6 of Wands. Mukhang may magandang opportunity na paparating, oh. Nandito tong 6 of Wands. Alamin natin anong klaseng opportunity yan kasi fame to eh. Fame, celebration din. Success. Or victory in general. Or who knows, baka magkaroon siya ng bagong inspiration. Depende. Kaya nga, ganda kung i-clarify natin to. Kasi, pwede rin tong award-reward. Itong 6 of Wands. Basta may magandang opportunity na paparating na ikasasaya ng bida natin. Siguro yun na yung reward. Kung lalayuan niya na finally yung nagugustuhan niya, kaya lang may someone, yun na nga eh. May someone else. Ano to? Asak na ulo ko. Wala kasing to. Opportunity. Meron tayong the eye, the sun, clouds. So, napaisip din ako. Paano to naging opportunity? Good opportunity. Sumakit ang ulo ko, pero wait lang. Sasabihin nating may makakapansin sa talent, skills, intelligence, gift ng iba sa inyo. Makakapansin. So, depende sa kung nasa ang workplace yung iba sa inyo. May iba naman kasi na self-employed. Diba? Tulad ko. Tawag dito. Video lang ako. So, wala akong literally boss. Although, boss namin yung YouTube, pero kami kasi gumagawa ng content namin. So, wala silang pakialam. For as long as sumusunod kami sa rules and regulations. So, wala talaga kaming guide. Guide na kung paano namin gagawin yung content. So, more like sa ganitong klaseng content namin, di fame yung ma-attract namin. So, case to case basis nga eh, kung nasa ang work. Kung nasa entertainment industry, music industry, o kung saan mang industry, parang nag-gain siya ng attention. Kasi nandito yung eye. Attention, recognition, mano-notice ba? So, yun ito. More like yung talent, yung sarili niyang galing ba, creativity, kasi para siyang Leo, di ba? All about self o creativity. Arts. Ngayon dito ko medyo naging ang tawag doon, medyo conflicting sa clouds. Baka ito yung taong makakapansin. Lalaki. Kasi,
ano ba to? Hindi ko combine tong clouds dito sa dalawa. So, tingin ko itong lalaki. Makakapansin, boss na lalaki. Or lalaki in general. Ano ba to? Teka, hanapan ko pa ng ibang wala na talagang maisip kasi negative card kasi to. Pero ibang meaning ay duality. So siguro mapapansin ang pagiging multitasker, magaling mag-multitasking. Yung iba sa inyo, natatapos agad ang mga trabaho. Mabilis matapos ang trabaho. Mabilis mag-isip, pag-solve ng problem o makaisip ng solusyon. So, ganun, parang sabihin natin problema, tapos yung bida natin yung makakaisip ng solusyon, tapos dahil sa kanyang intelligence, example lang, pupurihin siya ng mga tao, ganun. May maganda siyang maiaambag, in short. Pero tingin ko boss talaga to, o lalaki in general, yung makakapansin ng talent, skills, gift, or experience. So again, more like boss or lalaki in general, kapatid, tatay, o kundi literal na tatay, lalaking tatay na, o matanda na lalaki. Pwede rin itong mapapansin ng hard work, so mapopromote. Kasi celebration din naman to. Pleasure to rin. So, asahan na lang natin ang attention, fame, recognition mula sa ibang tao, specifically lalaki. Mula sa lalaking to. Yun yung parang award dito. So, again, pwedeng promotion or praise lang. Na yun nga, nagandaan sa trabaho, sa service, brethren. Ano tong 9 of Pentacles? Ito maganda. Hindi ko natin ka-clarify. So sabihin natin iiwasan niya na yung crush niya kasi singlehood to kasi nga may habit or kung di man literally ganun ay kakapera siya dito kasi ito ay card ng satisfaction sa pera, pero hindi ganun kasi satisfied kung 10 of Pentacles, pero on the way na siya doon sa 10 of Pentacles. Pero sa ngayon satisfied siya yung tao, yung bida natin sa kikitain niya dito, or ewan ko, for some reason mukhang magkakapera siya. Or sa period na to ipapamper niya ang sarili niya sa pamamagitan ng pagbili ng mga gamit na gusto niya, or
Sabihin natin, magbubunga yung pinaghihirapan niya. Pwede rin. Love reading, no? So, since love reading to, lalagay tayo ng clue. So, ito yung possible person ang bida natin sa reading na to. Kapwa niya Pisces. Ano to? Mars, Scorpio, Aries, Capricorn. Ngayon, sabihin natin hindi tumama sa inyo tong clue o hindi para sa inyo yung reading. Di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue. Nasa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, sabi Leo, Aquarius, Capricorn. Isa lang. Kasi dami. So, ito yung possible kakilala nyo o idol na pwedeng tamaan ng reading na to. Leo, Aquarius, Capricorn. Ngayon, may isa pa tayong clue. Same instruction, kunin nyo lang yung clue. Nasa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kung di man para sa inyo yung clue, edi baka para sa person nyo, kakilala o idol. So again, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. May someone na may green eyes. So, pwedeng natural na talagang green eyes. Yung mata o baka contact lens to. Ayun, kung di ganyan yung mata, baka foreigner. May someone na foreigner. Kalbo. Payat. Redhead. So, mahilig magkulay ng buhok. Kung di yan literal na red, di may someone na mahilig magpakulay ng buhok. So, in general na siya. Okay? Ngayon, punta tayo dito sa deck na to. 2 card lang ang kukunin ko para mabilis. So, ito yung part na fast reading. Fast na at random pa at the same time na reading. Mga information na hindi natin na discuss kanina dito lalabas. Wow, ito inheritance. Oh. Ay! Betrayal, kaloka. Oh. Sa bagay, hindi na bago yan. Basta pera, kayamanan, pamana. Yun nga. Nagiging ugat ng kasalanan. So again, may iba sa inyo or kakilala nyo na yun nga, mag-aaway dahil sa pamana, mabibetray ang trust. O nanakawin ng pamana, aangkinin ng pamana kahit di naman kanya. Ang masakit kasi dito, mukhang kakilala ng iba sa inyo, yung mga aagaw o magtataksil or baka ma-scam yung iba sa inyo kung pinapaprocess sa ibang tao yung inheritance. Basta ito yung combination, inheritance, betrayal, asahan natin ng deception, possible deception sa topic nga ng inheritance. Ay, di pa pala tayo mag-end. Dadamihan ko. Gift.
Ano to? Maliciousness gift. Ito yung ano, yung para siyang suhol, bribery, or sabihin natin laging nandilibre tapos may kapalit pala. Ayan yun. So, sa madaling salita, mag-ingat sa anything na matatanggap ng iba sa inyo kasi mukhang may hidden agenda kaya binibigyan yung iba sa inyo ng gift or bibigyan pa lang ng gift o anything na mahawakan like food. Kumbaga yung kindness hindi pala totoo. Akala ng iba sa inyo kaya nagbibigay ng something kasi bukal sa loob. Hindi pala kasi may hidden agenda yung tao. Pwede ring sa ibang panahon ay isumbat to. Sa iba sa inyo, yung mga binigay niya. Sabi, maganda kung pag binigyan yung iba sa inyo ng mamahalin na gamit, ay maganda kung may kasulatan. Para kung sakali man na mag-away kayo, hindi niya na babawiin. Pwede rin ganon. So, lagi mag-ingat sa hidden agenda. Nagbibigay kuno, tapos may masamang motibo pala. So, iwas-iwasan ng pagtanggap ng mga kung ano-ano. Kasi hindi natin masabi kung bukal ba sa loob. Pero ngayong period lang naman, hindi naman forever. Pero ngayong period lang. Table house. Ito mukha siyang piging. Parang celebration. Kasi house, table, ang dating sa akin, mukhang magkakaroon ng celebration o attend yung iba sa inyo ng celebration. At doon gaganapin sa bahay. So, baka birthday celebration, kakainan sa bahay, o ewan ko kung anong celebration to. Basta may kainan sa bahay. May pakain. Either kayo yung magpapakain o kayo yung a-attend at makikikain. So, ganyan ang dating. Ay, lilipat na ba ako sa susunod? Sige, isa na lang. Last na to. Last spread. Bago yung susunod. Oh, ito maganda. Sana maganda rin yung susunod. Oh, ito maganda nga. Oh. So, ang dating makaka-receive ng blessing ang iba sa inyo mula sa Pisces o baka kayo yung magbibigay ng blessing sa Pisces kasi pwede rin vice versa yung reading. Basta ang mahalaga, may blessing. Okay? May blessing na paparating. Ngayon, pupunta na tayo dito sa last deck ko. Ito yung last deck. So, dito sa part na to, ganun lang din. Tulad dito, dalawang card lang. Para mabilis. Clarity. Ano yun? Clarity noticing. Ang dating may mapapansin ng iba sa inyo na magsisilbing clarity. Depende. Sabihin natin may mga tanong sa isip ang iba sa inyo. Tapos may mapapansin sila na something na ma-relate nila sa tanong nila sa isip at doon na papasok yung clarity.
Parang through observation, dun papasok yung clarity. Ayan itong perspective. Trust. So, sa period na to, ang dating may pagbabago sa topic ng tiwala. So, depende kung anong pagbabago to. Sabihin natin positive o negative. Na para bang yung perspective nyo ng paniniwala may iba. Nadigay pa ako. Ano to? Receptivity. Wow, ito maganda in a way na may tawag dito. Pagbalik. Babalik sa iba sa inyo yung ibinigay nilang care. Yun yung papasok affection. Care, love, attention. So, babalik sa iba sa inyo. Kasi receptivity. O baka sabihin natin good karma. Saan natin ang good karma sa period na to? O baka ano to, weathering type. Matataypan yung iba sa inyo. Matataypan din sila ng crush nila. Para bang yung effort nila babalik sa kanila eh. Lalo na kung may kinalaman sa pag-show ng affection. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.